What's up guys? It's me again, Rowan Suliventara sa panibagong journey na ipapakita natin sa ating video, sa ating vlog. Ito, ang wagas ng ngiti ng aking kapatid na sobrang pogi, si Mark Charles. Si Mark Charles nagbakasyon, na taga Cavite siya, nagbakasyon sa Pangasinan. At ito ang kinagigiliwan niya ngayon, ang nature na love nature. Baliktad, no? Saan na kayo? Mag-adjust na kayo dyan. Basta yung ibig kong sabihin ay masayang paglalakbay sa buhay, pag-i-enjoy. Kasi hindi lahat ng panahon ay nakalaan ang ating sarili, ang ating buhay sa trabaho. Kailangan mo rin pagmasdan, maghanap ng mga magagandang memory. Magagandang pagkakataon, memories para sa ating buhay, para ang iksi ng panahon. Umuwi kasi yung kapatid ko, yung dalawa kong kapatid, dahil may pinsan kaming batang-bata pa, ay namaalam na. Kaya sabi ko, enjoy ang buhay. Hindi natin alam, hindi natin saklaw kung hanggang kailan mauubos ang kandila natin dito sa mundong ibabaw. Kaya habang tayo ay masaya, may lakas, masaya, ito rin ang gusto ko habang bata pa. Nauubos ang aking oras sa pagiging isang OFW. Pero masaya naman ako. Masaya na hindi tayo pinanganak na mayaman para magawa lahat ng gusto natin, mabili lahat ng gusto natin. Kaya naghahanap tayo ng mga ganitong kagandang nature na libre, pagkain na lang ang kulang. Yung bang mag-i-enjoy ka habang nagpi-picnic kasama yung mga taong mahal mo, na hindi ka gumagastos ng sobra-sobra para sa kasiyahan sa puso. Ang point natin dito guys, hanapin mo ang kaligayahan sa puso mo. Hindi nasusukat ang kaligayahan lahat ay pagdating sa propesyon, trabaho, kayamanan, napundar, titulo. Ang isa rin sa mga nakakalimutan nating lahat na nakapokus tayo sa mga ibang klase ng kaginhawaan sa buhay. Hanapin mo rin ang kaginhawaan sa puso mo, kabayan. Kaginhawaan, maging masaya, magawa ng malaya, freedom. Kalayan para maging masaya, makalimot sa anumang stress. Kaya kung ganyan na yung pakiramdam mo na parang ang bigat-bigat na, toxic na, hanapin mo ang nature lover. Natures ang magbibigay sa'yo ng kaligayaan. Ganyan mga guys. Iwasan nyo muna yung mga cellphone, mga TV, Korean. Lumapas ka dyan sa bahay mo. Maraming mga bagay na magaganda na hindi mo pa nakikita. Kagaya ko, pinanganak ako sa Pangasinan. Bakit hindi ko nakita ang mga ganitong kagandang nung kabataan ko pa? Kasi ako yung klase rin ng tao na katahimikan lang ang gusto ko. Ayoko ng drama masyado ngayon, ayoko ng stress, ayoko ng sobra-sobrang nag-iisip. Kaya mas gugustuhin ko sa panahon ngayon, maging simple, na tahimik ang puso ko. Kailangan mo rin talagang alagaan ang puso mo.
inner peace kung tawagin. Kasi kung hindi yon, walang mangyayari. Lagi kang mahihirapan, lagi tayong may nararamdaman magkabigatan sa puso. Kaya sa akin, lahat ng bato, lahat ng hirap, lahat ng sakit, itatanggalin ko muna. Magiging maano ako kung ano yung nakikita ko ngayon nandito sa mga mata ko. Mag-aalaga ako ng maraming hayop. Ito na yung sinatawag nilang senyales pag naging 40 years old ka na, gusto mo na ng mga ganitong buhay. Ayaw mo na yung mga action sa saan-saan. Ito na nga hanapin mo. Pang-retirement ba? Kaya lahat naman tayo ganito eh. Pare-parehas naman ang nasa puso natin. Maging tahimik, masaya at mag-enjoy sa buhay. Na nagagawa natin yung gusto natin. May freedom tayo. Freedom maging masaya. Pagdating ng panahon, ito ang pangarap ng isang Rowena Sullivan. Retired bilang isang OFW, maging housewife, happy mother, and happy family. Ay, sarap mangarap, guys. Pero gagawin natin yan. Walang imposible. Hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, may pagkakataon pa tayo bigyan ni Lord ng pagkakataon para maabot natin yung mga pangarap natin ng mga to. Sa umpisa, kailangan talaga natin magtitiis. Wala namang nakuha agad ang kayamanan o sa buhay. Kaya relax, tiis. Basta dasal ko lang sa Panginoon na bibigyan pa tayo ng kalakasan, bibigyan pa tayo ng energy na mabuhay pa, matugtong ang pambuhay natin, ma-enjoy pa natin lahat ng mga pinaghihirapan natin. Panalangin ay mag-enjoy. Yun ang ano naman eh, gumawa ng mabuti, maging masaya. Kasi kung gumagawa ka ng mabuti, na masaya ka, pag-i-enjoy yun sa buhay. May value, may nagawa ka. Hindi ka nabuhay sa mundo ng parang wala lang. Kaya yun, maging productive din paminsan-minsan. Huwag mong hahayaan na lumipas ang panahon na hindi mo nagawa lahat ng gusto mo. Ako, lahat ng gusto ko, sisikapin ko na magawa ko, na may panalangin sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas na magagampanan ko pa. Maging mabuting asawa, maging mabuting nilalang, mabuting nanay, mabuting kaibigan, mabuting mga taong nagmamahal sa akin. Yung magmamahal sa akin, mamahalin ko rin. Gaya ng mga kapatid ko. Sino man nagmamahal sa akin, mamahalin ko ng todong-todo. Yung hindi nagmamahal sa akin, wala tayong magagawa doon kasi may kanya-kanya na tayong buhay. Kailangan natin ng bigyan sila ng freedom na pumili ng mga taong mamahalin nila. Hindi natin pwedeng isiksik kung sino ang gustong mahalin ng mga taong mahal natin. Kaya hayaan mo sila. Huwag kang magiging bitter. Ganyan ang buhay. Kaya let's go!